Annyeonghaseyo, Yarubun. Hello everyone. So today, tuturo ko yung about sa Imnida and sa Sumnida. So marami pong nagtatanong and nagre-request na gawa natin ng tutorial about sa Imnida and Emnida and Sumnida, kung paano gamitin sa conjugation. Okay, and then may mga nalilito about sa Imnida and sa Emnida and Sumnida. Okay, so before tayo mag-proceed, so explain ko muna yung pinagkaiba ng Imnida, Emnida at Sumnida. Okay, so dito, kung mapapansin nyo, so we have the Imnida. And then ito na, yung tinatanong nyo yung Emnida. M, letter M, kumpara dito kay Imnida. So we have Sumnida ulit dito. So ito muna yung pinagkaiba ng dalawa. So itong Imnida, mapapansin nyo, so ginagamit yan sa be verb. So pag be verb, pag sinabing be verb, ano ba yung be verb? So ito yung is, are. So hindi sila nag-merge, malayo sila. So be verb. So itong is, are na ito na agad yan siya. Ito na si Imnida. So wala siyang attachment, as is na siya. Okay? So same din yun sa Imnika, ginawa lang patanong. And then pagdating naman dito, so kay Emnida and Sumnida, so ito more on action verb. So dito may plus sign. So ibig sabihin yung verb dito, so yung i-attach dito. So nagsasama si action verb at si Emnida and si Sumnida. Okay? So ano ba yung mga action verb? So ito yung mga to eat, to eat and to go. So more on action, So may movement. So unlike dito, so more on nouns lang dito para kay Imnida. Okay? So ito yung declarative ng be verb. So ito naman yung declarative ng action verb. Okay? So yun po yung pinagkaiba nila. Okay? So I hope clear na sa lahat. Okay, so proceed po tayo, So again, dito na tayo sa transitive verb. So ito po ay declarative form. So itong Emnida, Emnida and Sumnida, ito ay declarative form ng transitive verb. Pag sinabing transitive verb, yan po yung mga action verb yung sinabi ko kanina, yung to eat, to drink, to go, to come. So yun. So yun po yung kino-consider natin as transitive verb. So sila yung kino-connect, para sa kanila itong Emnida and Sumnida. So dito naman, so meron dalawa kasi we have Emnida and Sumnida. So dalawa yung pwede natin gamitin, So hindi yan sabay, isa lang. Magdedepende tayo ngayon sa verb na kung saan siya mag-end. Halimbawa dito. So itong Emnida, So itong Emnida, yung be of. So nga pala po, So ito ay be of. And then special reading niya lang pag ginawa siyang conjugation o kinonjugate siya sa verb. So yung reading nito M, pero yung character niya po ay B. So B o po yan siya. So it's either B or P yung sound niyan. Pero pag nandito na siya, na-conjugate na siya as declarative form, sa verb, yung sound niya ay letter M na. So yun po, huwag kayong magtaka, So tama po yan. So hindi po yan mali, okay? And then we have, pagdating dito naman, so meron tayong verb stem, So dalawa. So again dito, verb stem pero vowel ending. So ibig sabihin, yung verb mo dito dapat mag-end sa vowel para makonect mo siya dito kay Emnida. Dito naman sa baba, Sumnida naman dito. Pero yung ending mo dapat dito mag-end kay consonant. Para yung verb stem pero magkaiba ng ending. So pwedeng vowel and pwedeng consonant. So pag vowel ending, gagamitin mo si Emnida. Pag consonant ending, si Sumnida. So hindi pwedeng magkapalit yan. Halimbawa, consonant ending ka, nilagay mo dito, so magmamali ka. And then si vowel ending, and then kinonect mo dito, so mali na po yun. So mali na yung rules nun, wala na sa rules yun. Okay? So proceed po tayo. And then unahin muna natin ito si vowel ending verb kay Emnida. Explain natin siya na mabuti. Okay? Okay, so dito na po tayo sa vowel ending verb. So kung mapapansin nyo, so ito na yung Emnida.
So ang kadalasang tawag dito, pwede rin siyang tawaging be of nida. No? So kasi ito nga, ang character talaga na to ay be of. So yan, ang reading diyan is B or P, no? Yung use niya. Pero nga again, pag nandito na siya, no? Pag for conjugation siya ng mga verb, so yung reading niya is emnida. So emnida, sorry. Emnida. So emnida nakahang. So ito yung merong word talaga. Ito nakahang pa ito. Depende pa dito sa magiging verb mo. And yun, so pwede niyang tawaging emnida or be of nida. Okay, so yon. And ano ba yung verb stem? So pag sinabing verb stem, meron kang kinakat. So yung verb, babawasan mo. So example, no, meron tayong to go dito, no. So ito yung to go, ang Korean words ay gada. So yung iba nakakabasa siguro, no, maintindihan niyo to, no. So ito ay gada. So lahat ng kanilang verb, tinatawag na naka-da form. So lahat mag-end sa da, no, yung parang pinaka-root word niya, like ito na nga, ito. So gada. So yung tulab, 'di ba, saranghada. So yun, no, ang usually naririnig niyo saranghe, pero ang root word talaga, no, pinaka-word niya pag naka-da form yan, saranghada. So yun yung talagang ano niya, no, original word, no. Okay? So bago pa siya na-conjugate. So dito, ito pa, hindi pa siya na-conjugate, no. So gada. So pag sinabing verb stem, tatanggalin mo yung da. No? So yan, ito na verb stem na to. So yan, tanggal na itong gada, yung da. So yung maiiwan na lang dyan, itong ga. Kasi nga na verb stem mo na siya. Ngayon, identify mo na siya kung saan siya nag-end. So dito, nawala na yung da, ang ending niya, galing ka sa likod, no, papunta doon, no, paatras, ang masasalubong mo is yung vowel. So yun, yung una mo na salubong. So ma-identify mo siya ngayon as vowel ending. So ito ay vowel ending verb. Ngayon, so alam mo na, pag vowel ending, ito na yung gagamitin mo. No? So ito na dito. So ito na yung ga plus emnida. Pag kinombine mo yan, so ito na yung kalalabasan niya. Gamnida na siya ngayon. No? So nag-end sa vowel, si M kanina nakahang lang. So yung sound niya, nag-merge na ito. So ganito nangyari. So we have gam, nida. So ganito yung mga nangyayari sa mga vowel ending. Like, di ba yung to drink? To drink is mashida. Tinanggal mo yung da, naiwan is mashi. Nag-end sa vowel I or E. So pag kinumbine mo yun dito kay M nida, mashim nida na yung basa niya. So lahat na mag-end sa vowel, ganun yung mangyayari. No? So mashim nida, sum nida, no? yung suda, no? Hindi yung kanina. So yung suda kasi is to write. So yun, pag kinumbine mo yun, tinanggal mo yun, da maiwan is sum nida naman siya dito. So vowel ending. Okay? So I hope po naintindihan nyo. And then kung merong naguguluhan ng konti, so pwede naman po kayo mag-comment and then explain pa po natin ulit. Okay, so again, pag verb stem, yung mga naka-da form na verb, tatanggalin yung mga da, kung anong maiwan, so doon mo malalaman kung saan siya mag-end. So yung ga, pag tanggal ng da, naiwan is yung ga, and vowel ending, so plus lang kay emnida. So pag binagsama mo yan, so gamnida na yung basa. So yung be of nasa ilalim. No, hindi lang yan siya yung tipong i-merge mo lang. So kaya nga dito, no, iniingatan ko rin na hindi magpantay kasi itong be of is batching talaga. Nasa ilalim, final consonant yan. Okay, so ibig sabihin, open, no, yung space dito, dyan mo ilalagay or ipapatong yung mga verb or yung mga vowel ending verb. So as is na yan, ganyan na talaga yung position niya. Okay, so tuloy po tayo. So yung mga vowel ending verb, tandaan nasa itaas dapat siya dito. So dapat dito nakaposition yung mga vowel ending verb. Huwag nyo siyang ipapantay. Hindi dapat siya pantay kasi nagiging one word sila ito. No? So yan, nagsasama yan. Kasama niya na yan ito. Yung sound na yan. Kasama niya na yung be of. Pag nagkaroon ng vowel ending verb. Okay, so next po tayo. Okay, so clarification lang about sa
vowel ending. So ito nga po yun, no? Ito yung correct, no? Sabi ko nga ganito, yung correct na pag-conjugate ng mga vowel ending. Di ba usually, wala pa yan eh. Depende pa kasi hindi pa natin na-identify yung verb natin kung nag-end. Kung saan nag-end. So pag na-identify natin, tsaka lang natin dito ilalagay yung gada. So ganun. So kumbaga nakahang na siya. So any vowel ending verb, ilalagay lang dyan. Ipapatong lang. So ganun lang. So halimbawa yung word mo is halimbawa lang yung mashida. So to drink, yan. So ang to drink is vowel ending, no, nag-end sa I or sa E. So nilagay lang natin. So ganyan ang reading niya ngayon. Mashim nida. Okay? So dito ito yung mali, no. Yung iba nagkakamali. Akala nila itong yung B up na yan kapantay lang. So pag pinantay niyo po yan, yung may basa lang dyan, ito, tsaka ito and ito. So ito, walang reading. Kasi ginawa mo siyang kumbaga ka-level nila. And then wala siyang partner na vowel. So character consonant lang talaga siya. So mali na yung sentence. So dapat ganito yung mangyayari sa kanya. So dapat nasa itaas or nasa baba si B up, nasa taas yung verb na vowel ending. So ito pong gam nida or itong m nida, yan po ay declarative, no? So statement lang, so positive, so formal. So yun. So kung sa Tagalog pwede rin siyang i-consider as po, no, sa verb, pagdating sa verb. So itong gam nida, yan pa lang yung to go. So hindi pa siya sentence. So another tutorial naman po pag gagawa na tayo ng sentence para sa verb. So ngayon is more on conjugation lang ng mga verb or declarative form ng verb kasi dalawa nga sila. And itong mga ito, sabi ko nga yung mga nida-nida, no, yung mga sumnida, ito ang position nito sa sentence, sila ay laging nasa last part, no? Pang-ending ito. Yung lahat ng conjugation nila nasa ending yan ng sentence. Okay? So next po tayo. Okay, so proceed naman tayo sa consonant ending verb. So same pa rin, no? Ng M nida kanina, so declarative form pa rin ito. So statement, so positive, and polite, no? Or formal, no? So with respect pa rin siya, okay? So, and ito na, no? So pag sinabi natin, sabi ko nga kanina, para ma-identify natin kung vowel ending yan or consonant ending, kung yung sa kanina ba yan o ngayon siya papasok. So nag-verb stem muna tayo. Pag sinabing verb stem, tinatanggal yung da, okay? And then plus lang kay sum nida. So yun, mas madali ito kumpara kay m nida kasi ito, as in plus lang talaga, no? Merge lang, ipagsasama mo lang yung dalawang word. Okay, so example ako dito, no? So ito, no, yung transitive verb natin, to eat sa English. So yan ay mokda, no? Mokda sa Korean word. And then pag sabi nating verb stem, tanggalin mo yung da, no? Pag tanggal ng da, paatras tayo, no? Ang masasalubong natin is yung giyok, no? Itong yung K, no, yung sound. So yun. So consonant ending siya kasi, no, pagbura natin ng da, ang sound niyan K, so mok. So K is consonant, no? So ito na siya, no? Kaya naging K dito. So wala nang iba. So si sum nida yung gagamitin natin. So mok plus sum nida, ipagsama nyo lang, moksum nida. Yan na yung to eat, no? To eat pa lang yan siya, no? So from dito, naging moksum nida, formal, declarative, ending ng verb. So yun. So common itong ginagamit, yung m nida and sum nida, sa mga mga elder, no, sa mga boss or mas safe kahit sa mga stranger. Okay? So, 'yon. Polite form ng mokda ang conjugation ng sum nida and m nida. So, again, huwag kalimutan mag-verb stem. Pag sabing verb stem, tanggalin lang da. And then kung anong maiwan, identify mo kung consonant ba yan or vowel. Pag consonant, sum nida yung gagamitin. Pag vowel, doon sa kanina. Yung M nida or yung B of nida na tinuro ko kanina. Okay?
So, okay. So, check po natin kung naintindihan po talaga. So, meron po akong mga sample dito, no? So, tingnan nyo. So, meron tayong to come and to read. Okay? So, i-conjugate natin ito. So, yung to come ay oda, and then yung to read naman is ikta. So, double consonant yan. So, sa kanya na isipin yan. So, basta ang may sound lang muna dito is yung giyok. So, basta ito ay ikda. Okay? So, yun. Sige po, check nyo. Tignan natin kung ano yung conjugation na gagamitin natin for declarative form ng ating verb. Okay, sige. For oda. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so check natin. So sabi ko nga, verb stem muna tayo. Pag sinabing verb stem, tanggal yung da. Wala nang iba, di ba? So pag atras natin, wala na tayong ibang nasa lubong. O lang talaga. So yan ay vowel ending verb. So isulat mo lang yung O. Okay? And then nilagay mo lang yung B up. And then connect mo lang yung ni. And then da. So yung to come, yan ay om, ni, da. Okay? So proceed naman tayo sa to read. 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal tayo ng da. Pag atras natin, anong nasa lubong natin? So, consonant, no? Ito, ang giyok. So, K sound. So, siya ay sumnida. Gayahin mo lang ito. No? Ulitin mo lang. No? And then, add mo lang, connect mo lang si sumnida. Yan. Okay, so siya na ngayon si ik sumnida. Okay, so naintindihan po ba? I hope tama yung mga hula niya. Okay? So, yun. Hanggang dito na lang muna. So, at least naturo ko na sa inyo yung pinagkaiba ng imnida sa emnida and sumnida and kung kailan ginagamit itong emnida at sumnida. So, we have vowel ending verb. Emnida yung gagamitin. Pag consonant ending verb, yung sumnida yung gagamitin. Again, nilalagay itong mga nida sa last part ng sentence ng mga verb. Okay, so next time po, gagawa natin ito ng sentence pattern. Okay, so ang omnida o ang emnida and sumnida, so hindi po ito patanong. So another set na naman po yun. So ang emnida and sumnida ay declarative form ng sentence. And polite o formal. So, and positive. So, positive siya. Yung pag nag-negative, another set na naman po ng lesson yun. Ibang conjugation na naman. So, ito ay positive, formal, and declarative. Okay, so, yun po. Kamsahamnida.